ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 2012 CMMA finalist for Best Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan, matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito ang inyong mga kapatid sa kalusugan, sina ASEC Bernie Flores, Executive Director ng National Nutrition Council, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam nyo bang ayon po sa Department of Health, ang pagkain ng tinaguriang double dead meat o botcha ay maaaring makamatay? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Magandang hapon mga kaibigan at sa tapat na listeners po ng Radyo Mo sa Nutrisyon sa buong bansa at sa buong mundo. Of course, a healthy Saturday afternoon din sa ating ninang sa kalusugan at wastong nutrisyon, ang pinuno po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ma'am Bernie, belated Happy Valentine's Day. Oo nga pala, nakalimutan ko na. Ako rin nung Webes ba? Oo. Wala, sabi ko, hindi, di ba 15 ngayon? Kinabukasan yung importante, di ba? Correct, dahil Yung araw ng sweldo. sahod. Pero kunwari umuwi ka ng maga para kunwari may date ka, no? Oo, Di ba? May Tapos, Valentine's date ako, bye-bye. Bumili pa ng isang rosas. Yung para Para sa sa'yo. altar eh. Okay, good afternoon sa iyo, Rod, at sa ating Good mga afternoon friends. po, ma'am. Oo, mga suki natin nationwide at worldwide. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam mo, totoo yung sinabi mo kanina na nakamamatay yung pagkain ng double dead meat. O yung tinatawag nilang botcha. Oo. Alam mo, laging, di ba, sa mga... Ay naku, parati yan sa balita. Oo, sa balita. Ayun nga mismo kay Health Assistant Secretary ng Department of Health and spokesperson na si Dr. Eric Tayag. Pasintabi po dun sa mga ngayon ay kumakain. Alam mo yung mga yung mga uod o worms na nasa botcha ay maaaring pumunta sa utak. Nako. Oo, nang sino mang kumain nito, magbunsod ng seizures at kalaunay kamatayan. At sabi pa nga niya, kahit na niluto na yung karne, pwede pa rin na pwedeng hindi napatay lahat yung bacteria. Nandun pa rin. Nandun. Buhay pa rin. Oo. Naku, nakakatakot naman yan. So, Ma'am Bernie, paano malalaman kung ligtas po ang mabibiling karne? Yan ang hindi ko talaga masasagot. Kaya meron tayong guest resource person dito mismo sa studio na siyang eksperto sa usaping yan at siyang mismo makakapagpaliwanag sa atin hindi lamang tungkol sa botcha but tungkol sa sa on the whole yung issue ng meat safety. At wala akong tinutukoy na iba kundi ang Executive Director ng National Meat Inspection Service ng Kawanihan ng Agrikultura, si Dr. Minda S. Manantan, ang Executive Director. Good afternoon po, Dr. Minda, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po. Si Bernie ay kasamahan ko sa kagawaran ng pagsasaka noong panahon na ang National Nutrition Council ay nandoon pa. Attached agency pa. Good afternoon din, kaibigang Rod. Magandang hapon po, Doc. At welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright, diretso na tayo sa ating talakayan. Doc, ang unang tanong namin sa inyo, para po ito sa kaalaman ng ating tagapakinig, ng ating listeners, ano po ba ang National Meat Inspection Service at anong serbisyo ang ginagawa po ng kagawaran o ng tanggapan po? Okay. Katulad nung nabanggit ko, ito ay isang ahensya na napailalim sa kagawaran ng pagsasaka. Tatlo yung aming mandato eh. Ang pinakauna, kailangan proteksyonan natin ang ating consumers. So, ito yung sinasabi natin na public health. Siguraduhin na ang karne na kanilang mabibili
ay ligtas at maayos. So nasa number 1 siya, Number- protection Yes, ng that's number consumer. one. Tama. Bakit kami wala sa Department of Health at kami ay nasa Agriculture? Kasi yung pangalawang mandato natin ay kailangan maproteksyonan din yung industriya ng paghahayupan. So kami yung parang tulay, no? Na nandito kami nagproprotekta ng consumer as our bilang pinaka primary, pinaka-importanting function. Pero at the same time, kailangan proteksyonan natin yung industriya kasi isa ito sa mga contributor sa economy. Mhm. At ang pangatlo naman, kaya nga panay veterinaryo rin pala ang ating mga nasa inspection. Oo. At ang pangatlo naman ay yung pagtulong natin sa local government units. No? Kasi ang pagkatay, umpisan sa pag-aalaga, pero yung pagkakatay ng hayop at kasama ito sa mga itinitinda sa ating merkado, ay pinanggagalingan ng income. No? Ito yung kita ng LGU. Kaya ang mandato rin namin ay matugunan, maalalayan ng ating mga local government units na maisaayos ang bahay katayan, ang palengke kung saan itinitinda yung karne, at sila ay kumita dahil ito ay isang economic activity. Ayun. Ma'am, nabanggit niyo yung first ay public safety, pero hindi lamang kayo at dun papasok yung pakikipag mabuting kooperasyon at participation din ng kagawaran ng pagkalusugan. Ano po? Opo. Oo. Yun nga yung kailangan, talagang partners kami. Oo, partner. Partners Oo, tayo. Oo, partner ulit. Oo. Oo, kasi sa fresh meat na usapin, kayo po yun. Opo. Pag na-process na, FDA na yon. Hindi Ganun po. po ba? O ano po? Nagkaroon po, in general, ganyan Ganon. nga po. Oo. Yung fresh, kahit ho hindi karne, fresh na isda, fresh na prutas at gulay sa kagawaran ng pagsasaka. Pag ito ay ginawa ng juice, ginawa ng dried fish, mapupunta nilagay na sa lata, sa bote, sardines. ganun, oo. Pupunta na dapat yan sa Food and Drug Administration. ng Department of Health. Opo. Pero nung 2010, nagkaroon po ng agreement, ng isang joint memorandum of agreement ang ipinalabas ng Health and Agriculture, kung saan ang NMIS po ang siyang magiging responsible for the entire chain of meat. Oo. So, lahat po ng commodity, ganun yung ating ang ating relationship. Pero dito sa karne, NMIS lamang po. So mula sa pagkatay hanggang dun sa packaging at saka marketing, halimbawa ng tosino o mga hotdog, mga kayo NMIS na po yun. na po. NMIS na, okay. Pero So, syempre, kailangan tulungan kami ng FDA dahil dun sa mga claims at saka labeling naman dun papasok. At pati po laboratorio, yung food additives, mga preservatives. Partner dapat. Opo. So, sa ordinaryo pong mamimili, paano matitiyak na yung binibili nating karne ay ligtas? At paano po nalalaman kung may tama? Ano ba yun? Meron na ng ano yun? May tama na. Oo, may tama na. Hindi yung tamang correct kundi yung tamang mali. Tama ba yun? Una-una, bilang mga consumers, ano natin yan responsibilidad natin, natignan natin yung ligtas at maayos. Kahit na anong binibili natin. Opo. Kung yan man ay damit, pagkain, sapatos, hindi dapat tayo bumili ng medyo Nakapikit. sabi nga na gamitin natin yung ating senses. So baka may amoy na. Baka kulay green na yan. Okay. Baka may nakikita kang hindi dapat nandoon, no? Kung minsan may kasamang dumi, no? Pag hindi talagang nalinisan. Yun ay sa ganang atin bilang consumers. Okay. Pero yung ating gobyerno goes one step further. Ibig sabihin, meron po tayong mga regulasyon na dapat sundin at kasama dyan, yung una, dapat lahat ng ibinebenta na hayop kinakatay sa maayos na bahay katayan. So, ang mga bahay katayan po natin, ini-inspection po yan ng NMIS o dun sa mga maliliit na mga munisipyo
o syudad, yun hong local government unit. So again, ang partnership ng national at ng local ay napaka-importante. Ang national po, training yung mga meat inspector ng local government units. Okay. At araw-araw, dapat po yung inspector na yan, basta may kinakatay, dapat nandun, so yung bahay katayan may kinakatay, dapat nandun yung inspector. Tapos anong papel po niya doon? Opo. Lahat po ng hayop dumadaan sa dalawang klaseng inspeksyon, yung tinatawag naming antemortem. Bago katayin. Oo. Dapat po yung hayop bago katayin ay buhay. Ayun. Tama. Hindi Why? patay na. Nakatayo. Yun Oo, yung nakatayo. Ito na po yung issue ng botya. Kasi maaring ang hayop ay mamatay sa ibang kadahilanan at hindi yung tinatawag namin na inuulusan. So pagpatay po ang hayop sa ganang amin, dapat yan ay tanggalin sa ating food supply chain, kinukumpiska po, either ibinabaon or sinusunog. Okay. So, Pagka healthy po siya or antemortem. Pag healthy po siya, nakita ng inspektor na walang senyales ng sakit, wala yung mga batik-batik na kulay violet, wala yung nakahiga lang, ayaw gumalaw. So, kung siya ay normal na baboy, so bibigyan po yan ng clearance at yan po ay dadalhin na doon sa tinatawag namin na slaughter floor. Okay. At doon po sa proseso ng pagkakatay, siyempre may proseso po yan, meron pong good manufacturing practices na sinusunod. GMP. At pag ito po ay tawag natin nakalis, natanggal na yung mga balahibo at ito ay natanggal na yung mga minudensya sa loob, i-inspeksyonin na naman po yan ng ating inspektor. So ito na po yung tinatawag na post-mortem. Ayun. Okay. Mortem. Kung okay po pareho, antemortem, postmortem, tuloy na po yan sa merkado. Ayun. Okay. So ano Ibig naman sabihin po safe. dapat Yes. tignan nung mamimili sa pagbili niya sa merkado? Pagdating po sa merkado, bago po yan pakawalan ng inspektor, meron nilalagyan na po yan ng tatak. At itong tatak po na ito ay nagpapatunay kung saan nanggaling. Meron po yung unique number. Bawat katayan po sa Pilipinas may unique number. So, pwede po yung tinatawag natin na ASEC Bernie, yung traceability. Okay. So, kailangan masabi natin, ito nanggaling sa katayan natin dito sa ganitong bayan. Okay. At pagkatapos po niyan tatakan, i-issuehan po niya, magbibigay po siya ng tinatawag na Meat Inspection Certificate. So, ibibigay po niya ito sa yung magdadala, yung driver ng meat delivery van, at ito naman po ang dapat I-surrender dun po sa pagdadalhan na palengke. Okay. Okay, may pahabol na tanong lang ako kay Doktora. Okay, sa lahat ng slaughterhouse ng gobyerno, pwedeng dalhin at katayan yung mga baboy. Yes. No? Or cattle. Or cattle, o yun. Baka. Dapat. Oo. Ay, hindi pwede sa... Di ba ma'am, iba-ibang oo. klase rin yung slaughterhouse or ano? Ano ba yung balak natin? Kasi kung minsan pag nag-iikot din ako napapapunta ako sa abattoir. Naku po. Oo, ano tama. bang rango Tama, ng abattoir, ma'am? Tama ka dyan, Bernie. Isa ito sa ating pinagtutuunan ng pansin ngayon. Oo. At kami nagpapasalamat sa ating Secretary Proceso Alcala na binibigyan niya talaga ng kaukulang pansin. At nung isang taon, ngayon ay amin nang ini-implement, medyo malaki yung naibigay na pondo para matulungan ang mga munisipyo at may mga ilan-ilan na syudad, yung maliliit na syudad, na isiayos ang mga slaughterhouses. Tama nga. So, yung Ano po ba classification... ma'am ang dapat na halimbawa pumunta ako ng slaughterhouse, dapat sementado ba yung floor? Oo. Ganon. Naka-tiles ba? Oo. Hindi naman siguro Hindi na. naka-tiles. Oo. Italian ba? Baka romblon marble. Kasi baka mamaya tingnan nila yung semento lang na. Meron po tayong 3 categories classifications. Tawag natin AAA, AA, and A. So yung AAA, yan yung pinakamaganda. Naku, hindi ko yata pwedeng sabihin Oo, dito. wag na lang po. Wag Basta na lang. AAA, oo. Baka mamaya singilin ninyo . Oo.
So yung AAA, ito yung mga pinakamataas na kalidad Kategorya. at ito ay maaring luwas. Oo, mag-export. So pag export quality, AAA dapat siya. AAA, yeah. And then yung AA, yan yung national trade. So kahit na kinatay dito sa Luzon, pwede nilang magbenta. Yung longganisa na ginawa doon sa karne na kinatay sa AA. Pwede makarating na Mindanao. Correct. Okay. At yung Ang A, A, dito lamang doon sa locality. sa bayan lang. Oo. Oo. At meron din tayong yung tinatawag na locally registered. Mhm. Ito LGU registered po yun pag Oo. sinabi niyong locally registered. Oo. At ito nga yung, Yun yung mga binabantayan yung kailangang i-upgrade. correct. Ito ngayon yung mga kailangan magabayan natin Mm-mm. kasi ito yung sinasabi mo na siguro 1 kilometro ka pa lang medyo Oo. may naaamoy ka Oo. na. Kasi kung sa ospital, ma'am, ang pamantayan ni Secretary Ona naman, dapat mabango ang amoy at malinis tignan. Correct. So, dapat ganun din sa mga slaughterhouse. Pero Oo. Asik Bernie, requirement na po talagang hindi ka napapayagan na magtayo ng slaughterhouse kung wala kang waste treatment Oh, facility. plant, oo. Oo. Dahil napag-alaman na yung bahay katayan isa sa ating nagpo-pollute ng mga rivers. Oo. So, hindi maganda sa ating kalikasan. Ma'am, ano naman yung mga contaminants na madalas po nakikita sa Oo, karne? pag nag-i-inspect, ma'am, ano na yung- masama sa kalusugan ng Oo. tao. Yung dalawang ulit yan, dalawang malaking grupo. Yung kasing may mga contaminants na physical. Okay. Pwede Oo. mong makita. Oo. Kung madumi, kung minsan may soil, meron pa ng correct. pupo, meron pa ng Correct. grass. Oo. Kung minsan parang yung talagang langaw. ako, ma'am, ano. Oo nga. Pwede ka ng inspector. Parang gusto mo na mag-apply sa amin. Kung minsan yung So, bangaw physical, na yun yung matay. talagang pwedeng matanggal physically. pwede. Oo. Pero may tinatawag tayong na microbial. Okay. Ito Mas yung mahirap yun. Oo. Ito yung delikado. Kasi hindi nakikita yung consumer, kaya kailangan natin tulungan yung consumer Kasi hindi niya nakikita ito. Mm-mm. So, yung mga E. coli, yung ating salmonella, mga food contaminants na maaring magdulot ng sama sa katawan. Mm-mm. Ah, Pero may signs pa, ba? May E. coli, may signs po yan. O yung karne, Nakikita. o yung itsura ng karne. medyo matagal bago mag-manifest. Pag- Oo. Kaya nga doon pa lamang sa ating proseso, ang tawag namin dyan, preemptive. Hindi na natin papabayaan na makontaminate. Alam ko, isa na lang, yung chemical. Isa Ito pa hindi yun. rin nakikita. Oo. Ito yung mga drug residues, Bernie. Oo. From the feeds. From Hindi the- naman necessarily from the feeds lang. Sometimes dinadagdag ito ng mga hindi kaaya-ayang mga kasamahan natin Oo. na mga nag-aalaga Oo. para mabilis yung paglaki o kaya ay para mawala yung taba. At meron din yung Kung mapal yung muscle, halimbawa. yes. oo. Parang yung mga athletes na steroids. Gumagamit ng correct. Ganon. Correct. Oo. At ito naman, meron lamang limits. Dapat, yung wastong acceptable. pag-aalaga, may tinatawag tayong withdrawal. Dapat yung huling 2 linggo na mga Bago hayop, katayin. bago katayin, wala ka nang ibibigay na gamot. Yun ang mga dapat alam ng natin din, Oo. Oo. Hindi So, yun kung minsan makikita hindi. ng consumer Oo. kasi. Okay. Oo. Okay. Alright, alam ko yung ibang mga listeners natin dyan, Gusto na magtanong? May question na ba tayo? Wala pa. Mamaya. Kasi actually, dumadagsay yung mga question natin. Okay, pero sa mga nais po ring tumawag at magtanong sa ating bisita ngayong tanghali mga kasama sa ating palatuntunan, abay, i-text lang po ang inyong katanungan sa ating text line 0919-884-0659 o di kaya tumawag mga kanutrisyon sa 8822-374. At kung gusto ninyo pong mapakinggan muli ang episode namin ito at iba pang episode ng Radyo Mo sa Nutrisyon, bisitahin nyo lang ang www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. At ngayon ang pinakahihintay na text question of the day. Naku. Eto na. Oo, madali lang po ang text question po ay magbigay ng isang contaminant o mikrobyo mula sa hindi ligtas na karne. Kakadiscuss lang Oo, natin. kakadiscuss lang.
Napakasimple lang mga kasama. I-text lang po ang inyong sagot sa ganitong format. Ang inyong full name, space, address, at syempre ang sagot sa tanong ng ating ninang ng nutrisyon. At isend po ang inyong sagot sa 0919-884-0659. Mga suki, mga kanutrisyon, maghahanap buhay muna tayo. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Kumain ng mga pagkaing malinis at ligtas sa panganib. Ugaliin ang wastong pag-iimbak, paghahanda at paghahain ng pagkain. Isagawa ang Golden Rules for Food Safety ng World Health Organization. Pamalagiin ang kalinisan ng kusina at bahay. Huwag pahawakin ang pagkain ng taong may impeksyon. Magsabon at maghugas ng kamay bago maghanda ng pagkain, bago kumain at pagkagaling sa palikuran. Hugasang mabuti ang prutas at gulay. Huwag gamitin ang mga kamay sa paghahalo ng pagkain. Hugasang mabuti ang mga gamit sa kusina. Lutuing mabuti ang karne, isda at manok. Ilagay sa ref ang tirang pagkain at painitang mabuti bago ihain muli. Kung hindi tiyak na ligtas ang pagkain, itapon ito. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagpapatuloy po ang ating Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang ating pinag-uusapan ay meat safety o ligtas na karne. Tiyakin para sa masarap, ligtas at masustansyang pagkain. At ang ating bisita pong eksperto ay walang iba kundi ang Executive Director ng National Meat Inspection Service ng Department of Agriculture, si Dr. Minda S. Manantan. Dr. Minda, bago tayo magtuloy, meron po tayong dalawang actually magandang pang segue sa ating next segment. Galing po kay Sally Aquino ng Malolos, Bulacan. Sabi niya, may double dead din po bang manok at baka? Meron po. Oo, marami yatang manok. Mas maraming manok kaysa sa baka, di ba? Dahil syempre, maliit lang. Itig 1 kilo lang yan. Siguro kailangan mo ng 100 head of double dead na manok. Katumbas ng isang baboy. Pero meron na cabernet. Ito ay isa ito sa ating tinitignan ngayon dahil mas mahirap ang regulation ng manok dahil nga sa kaliitan, napakadaling gawin sa likod bahay. At saka mas marami silang nilalagay naman kung ano-ano dun sa kanilang feeds at saka tubig. Di po ba inumin? Para madaling lumaki. Nung nag-aaral ako 48 days bago ka mula sisiyo. Ngayon parang 35 28 na lang. 28 na lang. Ay nako, di ang daming chemicals na yun. Hindi naman talaga dahil lamang doon. Genetics gumanda, feeds natin gumanda. Pero syempre hindi may iwasan dahil sa kabilisan, meron ka rin mga growth promotants at saka Ma'am, so sa kailangan baka, may withdrawal. May withdrawal. Yun. Sa baka, ma'am, meron din. So bale yung withdrawal para hindi ma-transfer sa humans yung mga substances na yon. Correct. Mawala yung residues. Okay. Ma'am, galing naman kay Flor Garcia ng Caloocan City. Lagi po akong namimili ng mga frozen meat sa supermarket. Gaano po nagtatagal na fresh ang frozen meat? Yun yung ating segue sa malaking yan malaking balitaktakan natin, no? Mahaba-habang parang isang episode ulit. Hindi, alam mo dahil dito sa development ng technology, naghahanap talaga ang tao kung paano patatagalin yung shelf life. Kasi yung ating fresh na karne, ayon sa aming regulasyon, 8 oras lang yan Mula katayin hanggang maibenta. Dapat 8 oras para mapanatili yung freshness, safety. Dito sa frozen kasi, tumatagal ng taon. Umaabot ng taon yun. Especially kung blast freezing. Kasi inano mo suspended animation, ika nga. Lahat, pati yung cell natin, pati yung liquid inside the cell, frozen, nagiging ice, no? So, gaano katagal? Ang importante,
frozen siya. Keep it frozen. Kung ito ay frozen, keep it frozen. Ang problema natin, kung yung frozen, inumpisahan ngayon na i-thaw. So, ito po, hindi na po natin pinapayagan. Ang NMIS po, hindi pinapayagan na yung frozen ay ibebenta as thawed. It should be kept under regulated temperature. So, siguro makikita natin mamaya, meron po tayong buwan sa ating kalendaryo na nagsasabi, iba't ibang uri ng karne, iba't ibang uri ang pamantayan. So, yung frozen, dapat 0 at yung... 0 degrees. Yes. Oo. So, you keep it frozen. Yung thawed meat, hindi dapat lumagpas ng 5 degrees. Okay. At kung makikita na hindi na ito maayos, then Tanggalin na. tatanggalin na po dapat ng supermarket. Ayun. Dahil hindi na mabuti So, kainin. may mga ganong pamantayan, ma'am. Paano kung hindi sumusunod sa mga ganong pamantayan? Ano ba yung mga kaparusahan na ini-impose ng NMIS o ng pamahalaan? Halimbawa, sa botcha. Anong ginagawa natin dun sa mga nahulihan na may botcha? Nung isang taon at nung mga nagdaang taon, ang kaparusahan po niyan, number 1, definitely, yung confiscation. Lahat po nung karne na ibinebenta nila na hindi ayon sa pamantayan, kinukumpiska ng gobyerno at dinidispose properly. Meron bang instances man, ma'am, na paka-confiscate because of collusion or corruption, nabebenta ulit? Bumabalik ulit? Meron bang ganun? Hindi naman. Talagang hinihigpitan nyo. Opo. Kung mga tauhan po natin ay ito po ay properly documented. So dito po sa kaparusahan, tayo po ay gamitin ko na itong pagkakataon na ito para rin maiparating sa ating mga kababayan na baka iba yung ginagawa sige po, ma'am. ayon sa akin. Dito pong ito pong kongreso nating ito, naipasa na po nila on third reading, pareho sa kongreso at sa Senado, Sa House. yung amendment ng Meat Inspection Code. Okay. Dati-dati po, confiscation at very, yung penalty natin dyan, 3 days imprisonment, 3 to 30 days imprisonment, at mga penalty of 1,000 ang minimum. Isipin mo naman, Bernie, 1,000, no? Kaya ng mga negosyante. Isang merienda lang yun, ma'am. Ngayon ka, Bernie, Rod, ang ating the amendment, naging criminal act na po ang pagbebenta ng botcha. At kami talaga nagpapasalamat sa ating mga kasamahan sa Congress. Kongreso. Ngayon po, ang pinakamababang multa ay 100,000. At ang kulong ay 6 years and 1 day up to 12 years. So, ibig sabihin, criminal ka ngayon, no? So, mas pinaigting po ang batas. Pinaigting po. Ma'am, under what ano yan? Under what House Bill or ano? Anong Senate title? Bill 3388, amending the Meat Inspection Code of the Philippines. So, dahil pagkapirma po ni Presidente, magiging Republic Act po yan. Po. So, kami umaasa na isa sa mga araw na ito, ilalabas na yung pirmado ni Presidente. At umpisahan na natin yung At paggamit. magiging ganap na batas na to. Apo. Ma'am, mapunta naman tayo dito sa isa kasi follow up ito nung kanina na si June Rosales ng Angono Rizal, sabi niya or tanong niya, paano po yung mga kinatay na paisa-isa lang ng mga kapitbahay? Paano natin malalaman kung ligtas? Sa batas kasi natin, yung regulation ay para dun sa ibinebenta, no, sa palengke. Kung ako, nag-alaga ako ng baboy at birthday ng anak ko, kinatay ko yan, kami kakain, hindi yan covered. Pero kung ito ay isang baboy, inalagaan ko, pero ang aking intensyon ay ibenta sa mga kapitbahay ko, meron akong pananagutan. Kaya dapat dalhin pa rin nung nag-alaga sa bahay katayan bago niya ito maibenta sa mga kapitbahay niya. Hindi pala yung pwedeng pupunta muna ako house to house tapos mangunguha ako ng sinong gustong bumili ng 5 kilo, 3 kilo, gano'n, bago ko pero kailangan ulitin pa rin. natin, pananagutan niya. Katulad nung nangyari, siguro narinig ninyo yung kaso ng anthrax, no? Sa Abra. Eto mga magkakapit-bahay ang kumain So, sino ngayon ang pananagutin natin? Di ba? So, kailangan dalhin sa bahay katayan. At Doon katayin. meron pa sana tayo pero wala na tayong oras.
Pero ang mensahe talaga natin ngayong hapon po mga kaibigan, kailangan tiyak nating ligtas ang lahat ng pagkain ating inihahain at kinakain. Pagdating naman sa mga karne, mapababoy, baka at maging manok, alamin at tingnan ang mga palatandaan para masigurong ligtas ang karne na ating bibilihin. Kahit na yung kapitbahay lang pala ay kailangan ding mas ma-assure na safe. Oo. So hanapin po ang seal o tatak na nagpapatunay na kinatay at galing sa slaughterhouse ang binibilhing karne. Bumili sa mga mapagkakatiwalaang tindahan ng karne at yung mga friendship nyo naman na kapitbahay na talagang kilala ninyo. Suriing mabuti ang mismong karne kapag maitim ang balat, medyo nagkukulay violet at huwag na itong bilhin dahil malaki umanong porsyento na lumang stock or mas delikado pa kung botya na ito. So sa puntong ito, maraming salamat sa ating naging guest resource person na si Dr. Minda S. Manantan, ang Executive Director ng napaka-importanteng sangay ng ating kawanihan ng pagsasaka, ito pong National Meat Inspection Service. Maraming salamat po. Baka meron pa kayong parting words, Dr. Manantan. Gusto ko lamang, alam ko nationwide kayo at kilala itong iyong programa eh. Kaya doon po sa ating mga mamimili at kahit na hindi ho binili, yun ho ang mas delikado. Kung maaari po, siguraduhin ho natin na yung ating binibiling karne ay galing sa maayos na katayan at dumaan sa inspeksyon. Ayaw po na sana namin makarinig ng mga taong kumain ng patay na at sila ay naapektuhan. Yun nga po yung nabanggit ko kanina tungkol sa anthrax. Yung pong nasa area na yon, kung maaari, maghinay-hinay po kayo. Huwag ho kayong kakain ng patay na kalabaw o baka. Please lang. Okay, samantala mga kasama, narito na po ang ating tatlong winners of 100 pesos load Each. Alright. Ang ating unang winner, Ma'am Bernie, from Hermosa, Bataan. Okay. Ang kanyang sagot. Siguro maganda yung aleng yan. Ale ba? Hermosa. Babae ba? Babae. Okay, Oo. maganda. Hermosa. Diba? Sambuanga, Hermosa. Yan ang namin. Tagline ng city. Ecolay. Okay. Tama. Alright. Congratulations to Annalyn Gutierrez. Panalo ka ng 100 pesos load. Ang next winner naman natin ay from Dasmariñas, Cavite. Ang kanyang sagot naman ay chemicals. Okay, pwede Alright. na rin. Ano po? Jimmy Dumduman. Uy, congratulations, Congratulations. Ito medyo malayo-layo, Ma'am Bernie, from Ilocos Sur. Okay. Yung pangatlong winner natin sa Salmonella. Salmonella. Okay. Tama. Christopher Del Uy, Rosario. congratulations sa inyong tatlo. Dalawang mama, isang hermosa. Isang hermosa. Alright mga kasama, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa radyo mo sa nutrisyon. Maraming salamat po sa inyo mga giliw na listeners dito sa DZXL 558 kilohertz at viewers sa www.rmnnews.com/tv. Lagi po kayong makinig dito sa radyo mo sa nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Pwede rin po tayong maging friends sa Facebook. Hanapin lang po yung radyo mo sa nutrisyon, i-click nyo lang po yung like at friends na po tayo. O sundan nyo rin kami sa twitter.com/radyo nutrition. Small letters po lahat yan. Bago tayo magtapos, batiin muna natin ang ating ninang sa nutrisyon ng happy birthday. Advance happy birthday sa Lunes. Oo, Okay. thank you very much. Ay, si Mamakay, baka may mensahe ka, Ma'am Bernie. Ay, okay na? Overtime na tayo. Okay, sisigsigin namin kayo ng mga tip ulit tungkol sa wastong nutrition. At tutulungan namin kayong iwaksi mga kasama ang maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na mamayan, malusog na isipan. Ang inyo pong lingkod, Asek Bernie Flores. At ako naman po. Nagrambol ang aking... ulitin ko. Take two. Tandaan po, Ayun. malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan.
DZXL from the stories. Remedyo General. Ma'am, pwede po akong bumali? May text po kasi sa probinsya. Wala nang gamot si Inang. Kahit hindi na po ako mag-day off, basta pabali niyo po ako, madam. From the stories. Remedyo General. Pare, pwede ko bang isang latong DVD ko? Kinapos kasi yung pamatrikula ng anak ko sa probinsya. From the stories. Remedyo General. Wala na, Nay. Anyamit ten anak ko. Kapal patulod ko lang ti kwarta di may sa alawas, kwarta manen. Agtipid kayo met ata nagrigat ti agubra dito'y Manila na umuyo lang kuma.